Masaya ang buhay sa probinsya. Malayo sa ingay ng syudad. Isang lugar kung saan pwede kang magsimula ng panibago. Isang lugar na ikaw ang masusunod. Isang lugar na pwede mong tuklasin. Isang lugar kung saan pwede kang maging malikhain. We are going to share our home, the beauty of our land, our amazing culture, the chances we took, our life in the province, only here at Prom D. Ano po yung thing? Ako dati. Papasahin ka ba? Hindi. Oo. Oo, yan. Ano yun? Police o security guard. Medyo nagkakausap-usap kami. May nilabas siya sa wallet niya. Nagalit pala sa wallet niya. Sabi niya sa akin, hindi raw ako tatablan ng bala. Pero Pagbigay sa'yo, sample. may sacrifice. Pag Tuesday at Friday ata, hindi malalay. Hindi ka maliligo. Hindi ka maliligo. Bawal ang kumain ng karne. Bawal ang... Friday yun. Ang intercourse. Wednesday, Friday. Wednesday, Friday. Basta may Kasi Friday. sa Christian, ganun eh. Depende yata sa build eh. Anong item ba? Talagang yung parang pinipilit niya pa na kunin ko. Yung doon na. Parang delicate ako dito. Parang parang pinipilit na ibigay sa akin. Ayoko nga. Kasi kanya-kanya ngayon pare, meron yung siguro ewan ko bakit siguro napaka-outlaw datin sa probinsya dati na pinakamaganda yung tinatablan ng bala. There's kinanadong putik. Yung kapag naglagay siya ng putik ng nag-invisible, para kang nasa Predator, di ba? May nakakwentuhan ako dyan. Yun din, yung sinasabi ko sa mga kamag-anak doon yung witch. Ang anting-anting daw, yan, papasok ka raw sa kuweba. Sa kuweba daw kinukuha yan eh. Pero yung kuweba na yun, magdadasal ka daw muna sa devil bago ka pumasok. Tapos papasok doon. Pag sobrang dilim na, doon ka raw makakuha ng anting-anting. Tapos parang yun, yung anting-anting, siya yung vessel nung spirit. Yung spirit. Yun Yun eh. daw. Pwedeng yan eh. Or we don't know eh. Kasi what if we're only think of it as the devil, pero alam mo yun, lesser gods, lesser lesser deity sa mga mythology. Pero sa bagay, may holy relics eh. May word na holy eh. May holy. So may relics na talaga na relic na kung ano bang doon. Remember pare, sa Greek mythology, di ba? Tirahin niyo yung pagkain. Di ba, Zeus is the Almighty, di ba? Pero may mga pa rin sa akin, natatakutan pa rin sa tulad yung sa bagong Netflix movie ngayon, i-judge pa siya. Yung may mas matindi pa sa kanya mga fates, di ba? May mga Titans pa eh. May mga Titans pa. Kung napanood nyo. Pero natuwa lang ako. Brought up ko lang. Commercial. Yung Record of Ragnarok. Angas nun eh. Record of Ragnarok. Yun. What if ganon? What if like Record of Ragnarok na walang yung like iba-iba yung mga Pero sila parang may pinakagad pa rin talaga sila dun eh. Hindi ko malalay kasi may parang pa eh. Hindi nila pinortray pare. Kasi kapag nilagay mo si God sa Almighty, siya ang pinakamalakas. Kaya kasi alam mo kung sino ginaya niya. Si Adam. Yung sa second fight. Kaya nga ang nilaban agad si Zeus eh. Kasi kung ibang God yun, patay kay Adam. Kasi nga ang ni Adam is ang parang naging power niya doon, pare, he makes after God's image. May God's eye siya, di ba? God's eye. Kaya nga ang yung naging power niya is kung ano yung gagamitin ng gagawin din niya. Ang natalo lang sa War of Attrition kasi. Tatagalan. Pero ang galing din nung nung series na yan. Tingin ko lang nahihirapan din silang paano natin tatapusin to? Tsaka ang dami ang kulit ng mga Bago maglaban may parang may background pa eh.
Tsaka meron din mga heroes eh. Saka laging talo yung mga mga Greek gods. Lagi, ang kasi pare, tingnan mo, ang ganda nung mga hero-hero na yan. Pero pag-usapan natin susunod na yan. Masyadong malaking Masyadong malalim yung Pumasok na tayo doon sa mga anting eh. Oo nga. Kung sabihin natin, igagrant ka, magkakameron ka ng anting. Bihira. Kakameron ka lang, Anong gusto mo? Parang powers lang, Nico, ikaw. Powers ko? Kasi, ako keep it minimal. Wag naman yung para ka ng si Superman hindi, na, Yun nga yung sasabihin ko kasi, pag anting yan, yung mga narinig mo na anting. Naririnig natin. Siguro, to the extreme, yung mga, Pedro Penduko, ganun. Wag. Siguro, hindi ka tatabla ng bala, ganun. Yung Superman ka pero sa maligno lang gagana. Ganun. Pero yun nga. Yung gawa nga nung experience ko dati, may gustong magbigay sa akin dati. Sabi, pumasok lang din sa isip ko kasi, bakit mo pinipilit sa'yo nga yan, ba't mo pinipilit? Hindi ka pala tatabla ng bala, lalo na ikaw. Police, security guard ka, mas kailangan niya. Bakit may ipapasa sa akin? Ibig sabihin, meron tong may kapalit. May kapalit. Bukod dun sa yung nasabi niya na bawal maligo, bawal kumain ng karne, ganyan. Siyempre ako, kinatuban ako. Parang may ibang kapalit pa to na mamaya masiraan ako. Hindi, ayoko kasi si kuya, nag-o-office ako nun eh. Kasi kuya, hindi ako pwede hindi maligo, nag-o-opisina ako eh. Hindi ka na rin makapunta sa langit pag meron ka nun. Iyon, ang isa pang what if ganun yung factor di ba? Hindi ba yung iba pa nga, mag-aabang na nakanganga dun sa puno ng saging, sa puso ng saging. Kasi may lalaglag daw doon, di ba? Ikaw, sa'yo, Philip, anong mo? Yung sa akin, hindi ko alam kung may anting-anting nun Alam mo yung story dito ni Sixto Lopez? Sixto Lopez. Di ba yung asawa daw niya, may payong. Yung payong na yun, kaya mag-teleport. Narinig ko na ang kwento dito. Baka may sa alien na yan, pare. Hindi ko alam kung hindi sa anting pero yun yung dito, usapan dito. Pag mo yung Sixto Lopez, syempre Sixto Lopez, kaibigan ni Rizal. Kaibigan ni Rizal. Yun yung lagi nagdadala ng pera sa kanya. Pag mga panahon wala ng pera si Rizal sa ibang bansa. So ngayon, yung asawa ni Sixto Lopez, may payo nga. Pag ginamit niya yun, bigla na sa Hong Kong. Yung matindi. Yun yung story, kung paano nadadala yung yung pera? Yung pera. Kaya daw mag-teleport gamit yung payong na yun. So siya pala yung sinaunang remittance, pare. Dito nagsimula ang remittance, pre, sa Malaya. Yung matindi. Kasi yung alam ko lang anting-anting, hindi ka tatablan ng bala, ganyan. Ito may teleport. Teleport, Ewan ko basta narinig ko lang Hindi ko siya nabasa, naririnig ko sa mga tao dito. When we're talking about Sixto Lopez. Parang mas madalas ko marinig yung tungkol dun sa asawa kaysa mismo sa pagkakaibigan ni Sixto Lopez sa Rizal. Ayun, teleportation. Teleportation, pare. Siyempre, punta ako ng US, punta ako ng Europe, balik na ako dito. Kasi hindi ka na magbibisa nandun ka na lang. Bro, doon na lang. Ato, pare, yung dahil sa teleportation, pare, what if bigyan ka ng pagkakataon na magkameron ng kumpanya? Itong kumpanya ngayon to, pare. Which is naka-discover ka ng teleportation. Paano mo siya ibebenta? Paano ibebenta yung teleportation? Hindi para akong para akong airline. Parang airline. Oo. Punta kayo dito. I don't know if it's pare, kung nakita niyo tong movie na to, hindi ko rin tanda kung anong name ng movie na to pero parang sa business sila, sabi niya, I have this $1 billion company that teleports people. Ano sa tingin niyo ang value ng company na to? Anong sabi? May nagsabi ng billions daw, millions. May nagsabi naman na zero. Zero? Bakit zero? No, it's not just zero. Pero I think mali yung mali yung target market mo. Paano mali yung target market? Kasi kung ako, may anak ako na iaano ko yung papupuntahin ko sa ibang bansa.
parang hindi yata ako panatag na molecule per molecule. Matatransport yung anak ko tapos papunta doon sa ibang lugar. What if object ang natin? What if hindi nabuo nung pag nag-teleport siya or na-fry doon sa every time na nag-aano sa amin nawawala yung DNA, ganyan. Na sinabi nila, pero hindi naman siya totally worthless. Ang what if mag-change ka to logistics? Pwede nga naman. With shipment, mas malaki. Mas maano kaysa sa teleportation ng Kasi remember, tandaan yung sinasabi ko sa inyo, like UAV, yung unmanned vehicle, unmanned aerial vehicle. Pwede na yan eh. Pwede nang lumipad ng eroplano nang walang piloto. From point to point. Kaso, for me, kung ako ay isang pasahero, parang yung accountability saka yung mas gusto ko na may piloto. Tama. To troubleshoot things. So, tunay nga naman kasi mahirap pag tulad ngayon. Pre-test lang hindi nga ako. Mag-autopilot. Hindi nga ganun. Kasi hindi sabihin natin tunay may mga human error, may sweet potato, kamote. Tama. Pero pag yung talagang machine lang talaga, sa Google Maps nga naliligaw ako saan ako nakarating. nga. What if ganun ya? Tama. Okay. So balik tayo. Nasa akin na pala yung yung anting mo. Anting. I don't know if you heard about this, pero ito parang tingin ko bagay sa akin to pare. Yung pampalubag. Pampalubag? Oo. Anting sa pampalubag. Halimbawa, may nagagalit sa akin. Yung may nakakaaway ako. May orasyon ako pare. Na na parang palapit pa lang sa akin yung tao o palapit pala ako doon sa tao. Yung galit niya unti-unti nawawala. Madaming gamit yan. Madaming gamit yan, pare. Pwede kang maging sobrang bad boy, pero... Hindi lang yon. Saka pare, sabi nga nila, maganda raw sa negosyo. Kasi kumbaga parang napapalubag mo yung napapalubag mo eh. Pwede rin sa pwede kay Philip to, pwede sa girls to eh. Napapalubag mo yung loob ng mga babae eh. May behave tayo. Behave tayo. Ngayon, ito, sabi nila, sa to eh. Sabi lang sa akin ni Daddy gawa raw to, kung ano man itong anting na to, gawa raw sa kahoy na sinukuan. Sinukuan is a tree. Pero sa Mindoro mo matatagpuan. Kaya sa movie. Kahoy na sinukuan. So pag pumunta tayo pare ng ng Mindoro, alam natin kung ano hanapin natin. Hanapin natin. Pero pre, ito makulit. Nag-i-scroll ako dati sa shop. Siguro mga pandemic. Parang may mga nagtitinda ng anting-anting? Oo, sa Shopee. Wow. Oo, nabasa ko. Baka baka pangbatang Quiapo yan. Hindi, nakalagay doon pare, kuko ng kidlat. Tingnan mo sa Shopee. Shopee. Lazada ako eh. Anting-anting. Hindi, try mo lang. May nakita ko sa kulit mo naman nagbebenta nito. Kuko ng kidlat yung pangalan. Kuko ng kidlat? Yung pandemic. Parang naalala ko ng pandemic, may may parang ganyan. So kung kulit nga. May nagbebenta ng ganda sa Shopee. Kulit para saan naman to? Ngipin ng kidlat. Ngipin ng protection kidlat. at lakas. Charms. With orasyon. With orasyon. Paano pag without orasyon? 200 pesos lang. Naalala ko tuloy. Akala ko kuko ng kidlat. Oo nga, 97 sold. 5 star. 27 yung nag-rate. Kasi yan, may movie yan. May movie si niyan. Alam mo naman si Ramon Revilla Sr. Talaga? Lahat ng anting meron yun. May movie yan. Depensa sa bala. Talagang alam mo ang story nung yon. Nakalimutan ko anong title nung basta kidlat eh. Louie, can you search? Pero ang niya pare, kada tamaan ng kidlat pare, hahanapin niya yung Ramon Revilla Sr. Hahanapin yung halimbawa, tinamaan ng kidlat. So, titingnan niya, search lang baka may ngipin. Baka may pangil. Para makakuha. Anting-anting ni about, Lolo. sabi mo about kidlat. Boy kidlat.
Grabe, no? May anting-anting. Pero ano yan, ang ganda ng sa story kasi pare, pero mo, kakasal na lang nila, atin na lang siya ng honeymoon, tinamaan na puno ng kidlat. Bumaba pa siya. Tinignan pa niya. Tapos ang ano niyan pare, ang makulit niyan, kung saan niya natagpuan pare, tinamaan ng kidlat, yung kampana ng simbahan. Ano? Ano title? Pepeng Kuryente. Why naman ganon? Bira naman title yan. Ay. Alam mo, yun yung mga title na hindi na pwede ngayon eh. Mga mali na basa yung mga kabataan. Yun nga pare. Dati kasi may Pepeng. Kasi usual name pa dati si Pepe, di ba? Ano ka ba? Ano ba palayaw ni Rizal? Palayaw ng anak ko sa Laguna. Pepe. Yan nga, di ba? Pero pag ganyan kasi, iba na eh. Wala nang may ganun eh. Parang Pepeng Bostoyo lang yan KNPP Ang bira. Ngayon kasi, more on conservative. Kung medyo may tinatakal ka, medyong, yung makababash, makikriticize. Nilalagay sa mga, hindi ba? Ganon. Ganon nila nilalagay ngayon. Ay, tata, may tanong ako. Dede. Bakit sa tingin nyo ngayon, 2025, parang kokonti na yung mga kwento dyan sa mga aswang, sa mga, witchcraft meron pa rin eh. Pero yung mga aswang, parang unti na nila bigla. Siguro dahil medyo nagiging diverse na yung mga tao, nagiging, na rin, lumalawak na kasi yung mga yung, anong tawag dito? Lumalawak na yung civilization eh. Oo. Pero, dahil tinanong mo, may biglang pumasok sa isip ko pare. Hindi, may biglang nag-pop. May biglang nag-pop eh. I remember this movie, napakaganda na movie na to pare. 30 Days of Night. 30 Days of Night. Oh, Yeah. 30 yung mga vampira sila. Yung mga vampira sila pare. 30 Days of Night, mga vampira, garto ganyan. Wherein ang ginawa nila pare, mga vampira sila. Ni-slaughter nila yung isang entire town sa Alaska. Which is kasi nagkameron ng isang buwan na parang blizzard yata na doon. Dahil siyempre Alaska, north part ng world yan eh. So walang araw for 30 days. Tapos bigla na lang pare, yung buong bayan na yan pare, sinugod ng mga aswang yung mga vampira. Which is in-slaughter nila pare. Tapos ang ganda. Kasi kapag parang well-think, kasi pag halimbawa pinatay mo yung population, nawala yung yelo, natunaw yung yelo, wala na ning bakas ng mga dugo, garto ganyan. Pero, hindi na-tackle doon sa movie. Kasi ito sa novel na-tackle to. Ito kasing I forgot the name of nung leader, pero yung leader na nagsabi na God, no God, yung ganung banat, siya yung nung tactics kung ano gagawin nila, kung paano nila susugudin. Tapos, may mas mataas sa kanya, elder. Sinabi niya dun sa elder na, balak naming atakihin to, parang sobrang feast nito para sa atin, fiestang fiesta. Tapos, itong elder, wala lang siya. Pero pumunta siya doon kasi gusto niyang makita kung anong katangahan ng gagawin noon. Nung mga, yung grupo na yon. Tapos, nung after na ma-slaughter yung town, nagalit siya. Yung elder nagalit dun sa leader na bakit anong ginawa ko? Tama naman ang dami nating pagkain. Hindi mo ba alam kung gaano katagal nating inantay itong pagkakataong ito? Ilang libong taon, ilang daang taon na kung ano tayo ay naging mythology. Instead na ang tao ay nagwa-worry sa atin, instead na tayo ay naninirahan sa shadows, na-expose tayo dahil sa ginawa mong yan. Yun yung nag-pop sa ulo ko. Sabi ko, what Kasi what hindi naman tunog ngayon. What if hindi dahil kaya hindi naging matunog ngayon? Pwede, no? Pwede. Yun. Parang lang yan Kumbaga yung mga lizard people, si Mark Zuckerberg daw, lizard people. Sabi yun baka tayo ni Mark Zuckerberg. Facebook pa naman. Ikaw, ano sa tingin mo? Alin? Bakit umuunti ngayon? Yung mga palabas. Hindi yung palabas eh. Globally. Actually, kahit yung usapan ng aswang. Dito lang kahit dito lang sa atin. Dito sa atin, ako meron pa rin ako naririnig. Talaga? Meron ka pa rin? Lalo na nung pag nasa ako.
sa Laguna, Paite. Okay. Pag nandun ako lalo na. Kasi yun talaga, bundok talaga yun. Parang nag-migration yata yung mga aswang. Hindi kasi pare, dati pag sinabi mo kakainin kita, nakakatakot. Ngayon, pag sinabi mo kakainin kita, parang na-excite eh. Parang mali yun. Ha? Ayun yun. Okay, Pero yun lang, siguro yung syempre, ako, yun nga, sabi ko kanina, kinalakihan eh. Ngayon, yun, syempre, hindi na nga masyado nakukwento. Yung mga bata is... Nawawala na yung kwento-kwentuhan with the the oldies. Yun na yung hindi na naiipasa. Hindi na napapamana yung kwento. Hindi na napapamana yung kwento. Natatakot ako pag palabas na yung, tawag doon? Magandang Gabi Bayan. Yan! Wala na nga. Nakakamiss yan, pare. Yung pabibiling ka ng suka kung kailan Magandang Gabi ng Magandang Gabi Bayan. Sabi ko, Siyempre, pagdating ng mga katapusan ng October, magno-November. Alam mo yun, pare, takot na takot ka, pero gusto mo pa rin panoorin yung abangan mo. Nung pare, college ako, UP. Nakatira ako nun sa Antipolo. Hindi ako makatulog. Ay, yung ginawa ko, yung cellphone ko, ewan ko anong cellphone ko ba yun. May radyo eh. Yung cellphone nun may radyo eh. Tapos, dapat, para mapagana mo yung radyo, dapat may may earphones. Kasi yun yung para magsisilbi sa yung antena eh. Tapos, may tawag doon, may pinapakinggan akong radio station gabi-gabi. Siyempre, iba-iba yung topic hanggang sa napunta na nga sa gantong usapan. Kumbaga dati, hindi ko alam pero bakit mas open yun. Mas open siya dati na pinag-uusapan kaysa sa ngayon. Ngayon, parang ano na lang eh. Halloween talaga, Halloween. Yung kumbaga, yun, sa bagay. Dati parang wala nga tayong Halloween, di ba? Meron, may Halloween party tayo. Ako wala. Kami dati wala. Ako, naka-experience na lang ako ng Halloween party sa anak ko eh. Yung mga naka-costume, tapos may mga basket. Trick or treat. Yung trick or treat, napapanood ko lang yun eh. Hindi ko naman naranasan yun eh. Talaga, hindi. Pero may parade tayo nun nga, pare. Yun nga, mga parade. Pero yung trick or treat, halimbawa, ikot tayo ngayong gabi. Hingi tayo ng candy. Yun naman hindi. Parang hindi sa Pilipinas, pare. Parang hindi da. Pag may parade lang, Saka may ng invitation letter yung mga school na parang handa naman na ng mga candies and chocolates yung tao. Pero sa US kasi talaga, yung holiday sa kanila yan. Holiday sa mga bata yan. Pero yun, kasi nga, nawala na yung kwento-kwentuhan nila. Tapos, ito siguro, konti na lang ang nakakaalam nito. Na-research ko lang. Pinasa lang to ng I don't remember the writer. Parang sabi niya is, about kwento raw, San Piro. Pero ito, inano ko kila Atiglo. Sabi ko, totoo kaya to? Ay, parang may ganyang bali-balita nga. Nagarto raw, dito raw sa may, sa San Piro Balayan. Ang story dito is that, nung unang panahon daw, meron daw babae na nagngangalang Doña Maria. Maganda raw to. Maganda. And from yung sa story na is, diwata. Diwata tong si Doña Maria. May bundok ba ang San Piro? Hindi, Kalatagan na yun eh. Yung tanaw doon sa amin. Yung tanaw doon? Alam ko, Kalatagan na yun. Parang may sinasabing peak na ang pangalan daw nito is Maria's Peak. Na nakaano doon. And then, ang sinasabi nila is, itong si Doña Maria, merong siya, medyo generous siya. Pag mga fiesta, mga kasal, nagbibigay talaga siya. Tapos it brings joy to the community. Tapos, doon sa binabasa ko to, hindi naman, hindi nilagay din, kahit nung writer, hindi niya nilagay na kung bakit parang naabuso. Kasi naabuso raw si, Doña Maria. Si Doña Maria. So, hindi natin alam kung doon, kung ano nangyari. So, nag-decide si Doña Maria na, na umalis na lang. Kesa parang naabuso yung kindness niya. And then, ang isa pang, is that nag-iwan daw siya ng footprint doon sa San Piro's sa San Piro's Peak. Tapos meron din daw footprint sa may Batulaw. Oo. And then ang daw is si Doña Maria daw ay lumipat sa Laguna.
Laguna. And then, Doña Maria became, what's the name of this bundok? Maria Makiling, pare. Wow, may migration nga talaga. Migration siya. Tapos, yun, parang hindi alam ng mga taga-Balayan yun. So, technically, pare, Maria Makiling, Batanggenya. Pare. Pare, taga-Balayan. Oo. Galing, no? It makes sense, actually, pag iniisip mo nga. Yeah. Ako naman, mature ko dyan. Let me check kung sino nagpasa nito. At sinat sa'yo yan. No, it's already sa Batangas Archive. Pero may nito. Hindi ako napaisip sa bundok kasi alam ko San Pedro tabing dagat kasi ako katabi lang na Botas eh. Bundok. Alam ko Kalatagan na yung nakikita ko kasi doon. Bundok pa rin nun. Kumbaga, kung sa inaunang panahon. Dagdag ko lang Kasi Balayan folklore na siya eh. Ang bundok na natatanaw ko nun. Alam mo paniniwala ko nun? Bata pa ako nun mga grade 1, grade 2. Pag tinawid mo yung bundok na yon, magkakalala tayo niyan Okay. Pag tinawid mo yung bundok na yun, makakakita ka na sirena. Sirena naman. Paniniwala ko lang kasi napanood ko yun. Once upon a time, yun, nawala na rin yun, pare. Ang daming nawala. Kaya nga, ngayon mga filmmakers, dami nagsasabi na parang medyo cinema is dying. Pero sa amin naman, actually, parang nakikita ko naman so, pala to? Apparently, this has been sent to the history of Batangas by Grace Odal Devora of the University of the Philippines, a professor of the UP. So, talagang, kasi nga, after World War, unti-unti na nawawala yung mga kwento-kwento eh. So, what they did is that they nagpasa sila kung ano man yung mga sa archive. So, may siya sa meron siya sa website ng Batangas Historical and Culture and Folklore. Wow. So, doon ko siya nabasa. About dun sa sabihin natin sa origin pare ni Maria Makiling pare. Marami naman talaga ng mga tulad anong kwento yun yung dragon na kumain ng buwan? Dito sa atin yun eh. Dito, Pilipinas. Philippine mythology. Philippine mythology din yun? Yung dragon ng dragon na kumain ng buwan. Filipino. Tapos yung kakainin niya na yung buwan, yung existing na buwan ngayon. Tinalo Bakunawa. Bakunawa. Okay. Serpent. Moon dragon. Moon dragon. Si Bakunawa, tapos ang kalaban niya si Minokawa. Ang daming alam mo ngayon na pag-uusapan natin to, na-appreciate ko tuloy yung mga old films. No? Kasi parang, ka na yan si Bakunawa, tsaka si Minokawa. Ganda nga pala ng pelikula dati, no? May mapupulot ka about history. Maraming story talaga. Yeah. Ako naman tingin ko ngayon, ba't namunti yung mga aswang? Feeling ko lang yung mga magmamana. Ayaw ko na po niyan eh. Diba? Oo. Kasi kung ilalabas ko sa context ng aswang, madami rin talaga yun. Alam mo pare, yung pag pinapakita sa film, yung ilalabas yung yung parang bato. Iluluwa, tas siya, ew! Lola, ano ba? Nabibigay sa patidedo ka na lang. May mga kwentong ganyan na yung namatay daw yung lolo niya, ganyan. Oo, di ba? May niluwa. May niluwa. Tapos, hindi daw nasalo, wala nakasalo. Tapos, ayaw ng yung kinuha, nawala. Parang yun nga, tingin ko kaya nawala yung mga aswang eh. Kasi, ialis ko nga sa context ng aswang. Tingnan ko ngayon sa next generation ngayon. Ayaw ko sanang open eh, pero isipin mo yung corruption ngayon, natatakel na pare, di ba? Ayaw na nilang manahin yung corruption. So, kung ibabalik ka doon sa aswang, siguro sila, ayaw na rin nilang manahin yun. Yung pagiging aswang. Ano naman, wild sure. Anong naman to? Parang sa akin lang. Kaya sila umuunti. Diba? Kayo, tingin nyo? Oo nga. Comment guys, nyo. Comment nga kayo dyan para nag-uusap naman tayo. Comment down below kung anong tingin nyo, nasa na yung mga aswang ngayon. Oo. And then, yun nga, ako, kasi si Conry, 5 years old, parang ako nun, parang
Hindi pa naman siguro. Siguro mga 6, 7, 8, ganun. Oh. Yun, doon pala namulat na yung ano. At saka, iba talaga kasi dati. Yan nga, may Once Upon a Time, may Magandang Gabi Bayan. May, di ba, may mga special yan sa TV dati. Yeah, tapos nandyan pa si Raymond Bagatsing paring nanginginig. Grabe, no? Ngayon, pag iniisip mo, ma-appreciate mo yung effort nila eh. Hindi pala to basta palabas lang. Tinuturuan pala niya tayo, no? Ngayon, wala nang ganun eh. Wala na, bro. Nung high school ako, parang nire-replay na lang yung iba eh. Tsaka inapansin ko nga ngayon sa mga film, puro katang isip na lang talaga. Parang wala nang pinaghuhugutan. Hindi katulad nga yung ganyan before. May malaking hugot pala. No. Something pala talagang may research na gano'n. Like for example, Dracula. Dracula. Pare. Parang yung sinabi ko kanina about yung about dun sa what if it's psychological, what if it's certain certain culture lang. Pare, Dracula naman kasi pare hindi naman siya yung he's not the blood-sucking demon that we love, pare. Kasi diba sinasabi nila, pare, like origin of the name, Dracula, meaning son of the demon, son of the devil. Yun ang yun yung dinidepict sa vampira. Pero there's another word for Dracul. Kasi yung pangalan ni Dracula, yung first si Vlad Tepes, the first, yung tatay niya, si Vlad Dracul Tepes, ang ibig sabihin nun pare, dragon. Kasi prinsipe sila ng Walake. So yung time na yun pare, ang Vlad Tepes, son of the dragon. Yun yung title talaga niya. Ngayon, black propaganda na rin lang ang ginawa sa kanya na naging siya. Kaya ang depiction sa kanya, son of the devil. Tapos, ang ginawa naman din niya, because meron talaga siyang to protect his people, saka para makaganti siya doon sa mga nag-tridor sa kanya na sa tatay niya, inimpale niya, pare. The Impaler. The Impaler, pare. Totoo yun na more than hundreds of thousands ang pinatay niya. Dahil doon sa inimpale, pare. Tapos ang brutal noon, yung impale na yun. Binoy mo tusukin ka sa puwet. Tapos hindi ka naman tapos unti-unti kang ipupush down noon. Yun. Ang graphic. Pare? Hindi, yun talaga yun. Grabe, lalo na yung mga, di ba, yung medieval times, yung mga torture nun talagang. Naman. Grabe yung mga torture nun. Pinabasa akong ganun, yung mga torture devices. Talaga Yeah. Baka ganyan din ang ni pare ni Dracula nun. Tapos ang niya pare, he's drinking wine every time. So, tapos may sinasabi, hinakaluan niya ng dugo ng mga niya. Mga kalaban niya. Doon nanggaling ngayon yun. Wow. Tapos yun nga, yung nasabi mo, about yun nga sa film. Yun lang, yung example lang natin. Ito kasi dati, lagi ko tong pinapanood kasi, yun nga, sa cable. Minsan diba sa channel, paulit-ulit lang yung palabas. Kinabukasan, yung uulit-ulit, kaso ibang oras naman. Yun, si Van Helsing ba? May ba siya dahil lang nagkaroon ng Dracula, nagkaroon ng Van Helsing. O may sarili siyang talaga. Dahil lang may Dracula, pare. Diba? Parang, if there's no Dracula, there's no Van Helsing. Diba? Diba si Van Helsing ng palabas nun, alam ko parang si Wolverine yun eh. Jackman, diba? Kasi parang novel yata yan? Yeah, connectado na yan. Connect sa mga novel yan eh. Malawak din yung Van Helsing na yan eh. Pero laging Van Helsing, kalaban ng mga vampira. Yeah. Sila naman yung mga... Kasi pangalan pa lang, talagang katang-isip lang. Van Helsing. Pero maganda, di ba? Kung wala yung Dracula, wala siyang alias eh. Walang vampira na nabuo, wala rin si Van Helsing. True. Yung mga villain talaga siya yung gumagawa ng hero eh. No? Kaya kung may kontrabida sa buhay niyo, pasalamatan niyo. You're a hero because of them. Bihira. Dami natin na-tackle. Tingin ko, okay na tayo. May bala ka pa ba? Actually, hindi. Pero for next, for next episode na, pare, siguro mas madami tayo. Yun yung masaya sa madami to eh. Kasi for me, yung mga aswang, although aswangan, sabihin natin, it's a sakit, it's a clan, it's siguro mas tayo, mas mag-tackle tayo ng mas eerie, mas creepy na
Like for example, spirits, evil spirits for yan, maganda yan. Sakto i-bebless na tong studio next week. kasi for me pare kung hindi naman sa kung nandito si Boss J, saan lang sasabihin niya pare? Pare. Kaya Boss J pare. Yung aswang tinatabla ng bala. Si Boy Barrel na naman. Oo. So, yun nga. I remember so many movies na parang nakakalaban eh. Pare, nakakalaban yung mga tao sa mga ganitong klaseng Pero pag yung evil spirits na parang ibang usapan eh. Spirit kasi. Di kasi yan physical but pero, if it's maganda yun pag-usapan nga natin ng madami. Like ano yung experiences, ano yung mga narinig na mga kwento-kwento. Sana may makasama tayo, Pastor. Kinabahan no? Natakot. Hindi kasi pag spirit, ang hirap niya kasi. Hirap siya. May kasi, ako may experience ako sa ganyan. Pero na natin yan? For next week na natin yan. Next week na natin, pag na-bless na. Wow, kung bigat ang next episode, guys. Kinabahan ako bigla. So, yes. Dito na nagtatapos ang first episode namin for the month of October. Yes. So we hope na subaybayan nyo kami, samahan nyo kami dito sa namin, sa October special namin. At siguro Halloween special, baka meron tayo. Tama. Tsaka baka pwede naman, guys, mag-comment na rin kayo ng sabayan nyo kami sa kwentuhan. Baka may gusto kayong itakal namin na pwede namin may sama for future podcast. Yes. We really want to connect with you guys. Kaya usap tayo. Okay. So, and thank you and salamat sa pakikinig sa From the